ng Agrikultura o SINAG. Nasa kabilang linya via Viber si Sir Jason Cainglet. Sir Jason, welcome to the program. Isang magandang umaga po. Good morning, sir. Magandang umaga po, Sir Ramsey at sa Miss Jane at sa lahat po ng taga-subaybay ng programa. Sir Jason, alam niyo po, dati sa isang speech ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ata ito sa SONA, pero sinabi niya na hindi na tayo papayag na ang pinakamahirap na hanap buhay ay ang magsasaka. Sa ngayon, kumusta na po ang mga magsasaka natin ngayon? Ang nais na sana sabihin na tayo naman po ay sumusuporta sa mga nagiging programa ng Department of Agriculture. Unfortunately po, yung programa niya ay mismo sinasulungat ng team ng ating gobyerno dahil patuloy po yung kanilang pagtulak sa mababang taripa po sa mga imported agricultural products na nagbubunga po ng lalong mas mahirap na kalagayan po ng ating mga farmers. Lalo na po in the last 2 years, bahang-baha po ang imported agricultural commodities. In fact, yung bigas po natin this year, baka lumagpas pa siya ng 5 million metric tons at yung baboy natin, Miss Jane, baka lumagpas po ng 1 billion kilos dahil half year ay napakalaki po ng pumasok na mga imports sa produkto po natin ng bigas, baboy, manok at kahit po sa mais. Okay. Sir Jason, mukhang isa sa mga pinangako sa mga nakaraang SONA ay lagi natin naririnig, farm to market roads. Isa ho yan sa sinasabing malaki ang maitutulong para sa ating mga magsasaka na maihatid ang ating mga produkto sa ating merkado ng maayos. Pero right now, sa nakikita nating sitwasyon, kamusta na? Ang nangyari po sa farm to market road ay yan natabunan lang ng mga nangyari sa mga flood control projects. Malaki rin po talaga ang naging problema dyan at tayo naman maganda yung ginagawa ngayon na inaayos ng Department of Agriculture. May mga programa rin siya sa mga post-harvest facilities, yung mga cold storages, yung mga warehouse, yung mga silos. Pero ang problema talaga natin ngayon, Sir Ramsey, itong pagdagsa ng mga imported products na lalo po nagpapabarat sa presyo ng mga produkto natin sa farm gate ng ating mga farmers. Yun po ang talagang problema ngayon. Bukod habang bumababa ang farm gate, tumataas naman po ang gastos sa production dahil nga meron pa tayong problema sa Middle East. Tumataas naman po ang presyo ng diesel. Abot na naman sa 100 this coming week or hanggang next week. Yun po ang talagang nagpapalala ng sitwasyon po ng ating mga farmers at mga livestock producers po. Sir Jason, ano po ba yung ideal na farm gate price para po kumita talaga yung mga magsasaka? Considering, sir, yung binabanggit nga po ninyo na yung gastos sa produksyon, kasi ang mahal ng langis ngayon, magkano ba dapat yung farm gate price para kahit papano yung mga magsasaka naman natin kumita, hindi na lang laging lugi? Opo, yung sa palay po sa dating na anihan dahil dumagdag po yung kanyang gastos sa production dahil po sa crudo at sa mga fertilizer. Tama po yung NFA, dapat mabili sa kanya sa halagang 25 to 27 pesos per kilo. Ang problema natin kahit sinasabi ng NFA mamimili sila sa ganung presyo, wala naman pong 2% ang nabibili lang ng NFA. Ibig sabihin yung bulto pa rin ng ating mga palay, ang namimili po ay mga traders at millers na sa mas mababang halaga niya binibili. Yun naman po sa baboy. Unfortunately, nasa 160-170 ng farm gate. Ang tamang presyohan po sana nasa 220 hanggang 200 to 220. Sa manok, medyo maganda ngayon, nasa 140. Pero for the past months, bumagsak siya hanggang 90 pesos. Yun po sana yung ideal na farm kit para makabawi naman po ang ating mga farmers. Pero dahil nga mas mura yung imported, talagang kumbaga nababarat sila ng mga traders at mga biyahero pag bumibili po ng produkto ng ating mga farmers po sa mga farm gate nila. So, Sir Jason, pagdating sa pambabarat sa ating mga magsasaka at sa ating mga growers, saan dapat papasok? Bukod sa, yun nga, NFA and all that, saan dapat papasok ang gobyerno and at the same time,
yung issue ng middleman. Anong dapat gawin ng gobyerno regarding dito? Yun naman pong presyohan makakalaban sa ng ating mga farmers. Ang naging problem talaga natin si Ramsey ay self-inflicted. Binaba po kasi yung taripa ng mga imported goods. Kung yun po ay maibalik lang at yun po ang talagang ating pangunahing demand ngayon, no, o request na marinig sa sala ng Pangulo, ibalik lang po sa tamang taripa ito pong mga imported goods natin. Ibig sabihin, presyo lang ng mas mataas itong mga imported, makakalaban naman po yung lokal. At tayo po ay tiwala naman sa mga Filipino consumers, sa ating mga kababayan, tatansilikin talaga yung ating produkto. Kung ito po ay kahit mas mahal ng konti, wag lamang napakalayo ang diferensya sa mga imported goods. Yun po ang nagiging problema natin dahil mas mura, yun po ang tinatangkilik ng ating mga mamimili. Alam niyo, Sir Jason, ang tagal-tagal niyo na pong ipinapanawagan sa gobyerno na yung taripa, ibalik na po doon sa dating 35% ba? Pero hanggang ngayon, kumusta po? Nagkakaroon po ba kayo ng dialogue with DA? Or consultations man Oo, lang? kumusta Oo. po? Ano po yung ibinibigay nilang rason? Bakit hanggang ngayon, hindi po nila ibinabalik doon sa dati yung taripa sa bigas? Yung sa DA po, nakakausap natin sila, alam nila yung problema dahil sila mismo yung sumasalo na araw-araw na report ay talaga naririnig nila. Ang problem natin po sa ngayon ay yung economic team na siya ang nagdidesisyon sa usapin sa taripa. Ibig sabihin, hindi lang DA ang nandyan po ang Department of Finance, yung Department of Trade, yung Executive Secretary. Unfortunately, tuwing nagkukonsultahan tayo, sinasabi na diyang hindi pa pwede, no? Lalo pa yung NEDA na talaga siya yung nagpapatupad ng ating economic policies. Dahil dun pa rin sila sa lumang kaisipan na mura ang import, therefore mumura ang bilihin sa palengke. Pero 5 taon na po tayong nasa mababang taripa, no? Hindi pa rin talaga bumababa ang presyo at hindi rin naman nakinabang yung ating mga mamimili sa usapin ng taripa at sa pagmumura ng presyo. Kaya this time po, we're hoping na ito ang magiging mensahe ng Pangulo sa kanyang last 2 years in government na pakinggan naman po yung sektor ng agrikultura sa usapin po ng pagbaha ng mga imported na agricultural products. Sir Jason, matatandaan ho natin, unang-unang inupuan ng Pangulo sa gabinete ang ang pagtutok sa agrikultura. Ngayon po na halos ilang taon na lang po ang panunungkulan ng Pangulo pagdating dito sa administrasyon natin. Kamusta po ang grado ninyo sa administrasyon pagdating sa kanilang pagtugon sa sektor ng agrikultura? Opo, in general, tayo naman ay sumusuporta doon sa mga kasalukuyang ginagawa ng kagawaran. Kasi, pero yan po ay mga long-term projects pa. Ibig sabihin, yung kanilang mga ginagawa sa mga post-harvest, yung sa mga farm-to-market road, yung mga sinasabi nilang paghanap ng mga export winners. Unfortunately, yan po ay na-overshadow o na-undermine. Ito nga po usapin natin sa pagbaba ng presyo sa farm gate ng mga farmers. Kaya sa usapin po ng economic policy dito sa tuloy-tuloy na pagbagsak ng pagbaba ng taripa, talagang bagsak po ang gobyerno sa usapin na yan. Okay. So, Sir Jason, anong mensahe nyo sa mahal na Pangulo? Sana naman po sa ating mahal na Pangulo, this time, mas manig po sana ang boses ng mga karaniwang mamamayan, lalo na ang ating mga magsasaka. Yun po ang kanya pakinggan at tama na po yung 4 years na pagbibigay ng attention sa mga economic team niya, sa kanyang mga secretary na walang iniisip kundi ang usapin ng import, usapin ng lalo pang pagpapahirap sa kanyang mga nasa rural communities. This time po, we're hoping na iba naman ang ating marinig sa ating Pangulo sa kanyang sona ngayong hapon. Okay. Sir Ramsey. Opo. Maraming salamat po, Sir Jason Kainglet. Maraming salamat po sa pagkakataon at magandang umaga po sa kanila. Si Sinag Executive Director Jason Kainglet. Alam mo, no, parang sa mga panayam natin, ipinupunto talagang ang kalaban importation. Importation. Actually, hindi lang... Kasi parang partner, alam mo, naalala ko COVID days pa lang mag-partner na tayo. Mm-hmm. And kapag nakikipag-usap tayo sa mga magsasaka, ang lagi nating naririnig na nagiging problema,
importation. Kasi lagi nilang sinasabi na kapag hindi tayo nag-import, kukulangin yung supply natin. Oo. Kasi di ba minsan dumadaan ho tayo dun sa pagkatapos ng anihan, magtatanim ulit. Oo. Siyempre, ang tao araw-araw kumakain. Tsaka- hindi pwede na mauubusan. Plus maraming factors like bagyo, Oo, mga kalamidad, yan pa. and all that. Naapektuhan yung ano Oo. natin, yung ani, yung Oo. supply. Oo. Kailangan natin mag-import. Pero, ang nakakapagtaka dito, bakit kapag sapat naman, sinasabi ng mismo ng mga magsasaka, ng mga mangingisda, sapat yung ating supply. Supply. Pero bakit kailangan mag-import? Mag-import. So it's always been a problem na sana po'y tugunan, sana maging parte to ng sinasabing earth-shattering na mga anunsyo ng Pangulo mamaya. Samantala, higit 800 pulis ng NPD idineploy sa zona ni Pangulong Bongbong Marcos. Alamin natin ang detalye mula kay Excel Radyoman 8, Eman Mortega. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Network's special coverage. Nasa 815 tauhan nga ng Northern Police District o NPD yung kanilang ipinadala sa Quezon City para tumulong sa seguridad sa ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa payag ni Police Brigadier General Ben Ninoy Capili, ang acting District Director ng NPD, inatasan niya mga tauhan na pairanin ang pagiging professional, disiplinado, sundin ang mga operational guidelines at igalang ang karapatang pantao. Mahigpit na mambili ng opisyal sa mga pulis na nakatalaga sa zona, siguraduhin na kaayusan at kapayapaan sa mga lugar kung saan magsasagawa ang kaliwat kanang kilos protesta. Sundin rin nila ang pagpapatupad ng maximum tolerance lalo na sa mga grupo na magkakasa ng mga programa para ipahayag nga yung kanilang saloobin. Bukod dito, inatasan rin ni Capili ang mga NPD personnel ng kapag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Lungsod Quezon at iba pang ahensya ng gobyerno kung saan ingatan rin ang sarili sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Para sa Zona ng Pangulo, ang ikalimang yugto special coverage. Kasama mo sa RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak RMN. Simula pa lamang ito ng ating special coverage dahil ang ating mga kasama dito sa DZXL News at syempre, 10 ng ating kasamahan ng buong RMN Network ay handang umagapay sa inyo. Kanina, Kuya, pinag-usapan pa lang natin dito agrikultura. Marami pa sektor pero na pag-uusapan. marami pa hong mga issue ang pag-uusapan at hihimayin po sa mga susunod pa nating mga programa. So kami po inyong mga Radyoman Ramsey Tirona. At Radyoman Jane Martin. At ito ang Zona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, the RMN News Special Coverage. Magbabalik tayo, ako mamaya alas 11 ng umaga. At sa inyong lahat, magandang umaga. Tuloy lang ang pakikinig dito sa DZXL News. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Network's special coverage. Special coverage. Oras 5:55. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa tunay, natural at original. May seal of quality excellence pa. Sa MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Goodbye to me, Masha. Hello, bright bar blue. Isang labatan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested
Tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Marumi ba ang iyong dugo? Huwag magpabaya kaibigan. Mag-Santon Plus Gold na. Santon Plus Gold. Dahil ito'y subok na makatutulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang Santon Plus Gold ay merong ampalaya, mangosteen, manunggay, spirulina at garlic. Kaya mag-Santon Plus Gold na. Mabibili sa mga butika. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Santon Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Adam, 45. Pero kalang raw akong na-30. Sikreto ko, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking pag-ihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga karamdaman ba ang problema mo? Subukan ang bago Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinanakas, mas pinahusa, mas pinagaling. Makatutulong sa paglunas sa mga pamamaga, bukol at iba pang karamdaman sa iyong katawan. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Santon Plus Gold. Pala si Tony. Problema ko ang paglaki ng aking prostate. Nang malaman ko ang kaepektibo ng Santon Plus Gold, sinubukan ko ito at sa loob lamang ng 2 buwan, lumiit na ang prostate ko at nakakalakad na ako. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. Ako si Gretchen ng Olongapo City. Nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko. Antioxidant na, anti-aging pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
pananagutan. Kailangang may managot. Maraming pangako, maraming hamon. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo. At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? Tutukan at pakinggan ang Sona ng Pangulo. Ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Mapapakinggan sa 65 stations ng RMN nationwide at live sa YouTube at Facebook ng DZXL News, RMN Manila at sa mga social media account ng RMN stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo ang ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Special Coverage. Ito ang DCXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radyo at online. Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyoman ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa Sona ng Pangulo. Ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto, RMN Networks Special Coverage. Special Coverage. Mga kasama sa nagpapatuloy po na special coverage, ang Sona ng Pangulo ang ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Ako pong inyong lingkod, Radyoman Rod Marcelino. Handa na ba kayo? Handa na ba ang lahat? Opo. Handa na para pakinggan, mga kasama, sa kung ano ang magiging report ng Pangulo mamaya sa ikalimang Sona. Opo. At ika-4 na taon na nagsisilbi bilang Pangulo ng ating bansa. Ano ho bang gusto ninyong marinig sa Pangulo? Anong report na gusto po ninyong gawin o banggitin ng Pangulo sa kanyang ikalimang Sona mamaya? Opo, ihahatid namin sa inyo mga kasamang buong puwersa ng RMN Networks, hindi lang po ng DCXL News, RMN Manila, ang maghahatid ng mga sitwasyon sa iba't ibang lugar dito sa Kamaynilaan. Kung hindi mga kasama, itong coverage natin buong bansa, buong puwersa ng mga